Tatlo ang head coach ng Terra Firma ngayon. Tatlo. Sinabi ni Ronald Tubid sa Spin.ph na thankful siya sa dalawang coach na kasama niya sa staff. Yung ganitong setup nila, nagbunga agad ng panalo kontra NLEX Road Warriors. Kasama niya si Jeff Napa na currently head coach ng NU Bulldogs at si Jaren Harencio, assistant coach din ng UST Tigers. Ngayon, 1-1 na ang kartada ng Jeep sa Philippine Cup at binigyan nila ng bagong pag-asa at excitement ang mga fans. Ang gusto talaga ni Tubid ay tulungan siya ng mga kasama niya kasi sila lang talagang tatlo yung bumubuo ng coaching staff. Pareho pang Northport roots sina Napa at Harencio bago lumipat ng Titan Ultra. Alam ni Tubid na bata at maliit yung lineup niya kaya ginawa nilang fast pace yung system, running style, quick decision making at maximizing tempo para mapagod yung mga mas malalakas na teams. Next, nagka-interest pala ang Titan Ultra sa free agent na si Alvin Pasaol. Hindi siya na-extend ng Meralco Bolts kaya naging unrestricted free agent siya. Ibig sabihin, kahit sinong PBA team pwedeng kumuha sa kanya kung may offer. Si Pasaol, former first round pick at parte ng 2024 championship run ng Meralco Bolts. Pero nag-iba nga ang direksyon ng Giant Racers. They opted to sign Roy Sumang, James Martinez at RV Bringas. Kay Sumang, no question on that, solid pick up talaga. Pero fans were questioning yung signings ni Martinez, lalo na si Bringas dahil alam ng mga tao yung capabilities niyan. And also yung impact din ni Pasaol kapag nabigyan ng tamang role. Kaya ang tanong, mas bagay kaya si Alvin Pasaol sa Titan Ultra kaysa sa ibang signings nila? Samantalang ang San Miguel Beermen for the first time since season 46 ay natalo ng back-to-back games. So tapos sa Philippine Cup, first time rin nilang maging 0-2 na lagi nilang dinodominate. Ang huling beses na nag 0-2 sila na start is October 2009 pa. Season 35 pa yon. And ngayon with Chris Ross acting as playing assistant coach, nagbigay siya ng babala eh. Sabi niya, every team now is tough. Wala nang easy games. At totoo nga, biruin mo, tinalo sila ng NLEX na walang bowling at Phoenix na underdog pa. Yung next 3 games nila sobrang crucial. Rain or shine sa October 19, tapos Ginebra sa Dubai at Converge sa November 2. Bigay todo dapat yung SMB dito kasi kung hindi sila makabawi, baka mawala yung intimidation aura na meron sila for almost a decade. So kayo ba, what do you think about the chances of SMB ngayong Philippine Cup? At sa kabilang banda, do you think Alvin Pasaol deserves another shot? Maybe with Titan Ultra. So let me know all your thoughts in the comment section below. This is Agon Hoops. See you in the next upload. Bye-bye.